Hello guys, good morning po sa inyong lahat, may angels. So ngayon po ay Wednesday, day po yata ngayon. At si Daniel ay okay na po siya. As in, hindi po siya na humuni lalamunan. Although naubo pa rin po siya, pero laki po ng pagbabago niya. Unlike nung last night po talaga. Hindi yung kagabi, yung isang gabi. Talagang nagwiwisil na naman yung lalamunan niya. So, buti na agapan guys. Sobra. Lahat ginawa ko. Alam nyo guys na lahat ng yung mga ginagawa ng mama ko or nung lola. Yung lola ko kasi guys is albularyo po. So, yung mama ko naman marunong siya maghilot ng mga bali-bali ba. Yung mga bali-bali sa katawan, yung mga lamig. So, dati kasi nung maliit pa po ako guys, lagi ako dun sa bahay ng lola ko. So nag-a-assist ako sa pagbabaga ng uling, pag may nagpapasaklab. So lagi ako nakatingin sa mga ginagawa ni lola. And dun kay mama naman, ang naaalala ko ay kapag yun nga inuubo, pinapahira ng langis ng nyug. So, ang naisip ko namang gawin dito dahil yung onion na red ay mabisa po pala yan sa ubo. So, ang ginawa ko, pinakuluan ko siya. Tapos, nilagyan ko siya ng baby oil habang kumukulo. And then, pinalamig ko siya ng kaunti. Yung medyo mararamdaman mo sa katawan yung init, hinilot ko dito kay Daniel umaga at gabi. Likod, ganun din kay Jacob kasi si Jacob inuupo din. Nag-ano rin ako, yung isa sa follower natin dyan, yung sinadjust niya sa akin, yun din yung ginawa ko na nag-boil ako ng onion. So guys, nag-ano po ako ng lemon, ayan. So yun, yung pinakuluan ko po siya. And nilagyan ko siya ng pulot pukyutan. Nilagyan ko siya ng honey, yan. So nasanay talaga ako guys sa Tagalog sa Marinduque. So, yun, nilagyan ko siya ng honey. So, mali pala yung ginawa ko, guys. So, dapat pala, papalamigin muna yung pinakuluan nating gamot, yung sibuyas na pula at saka yung lemon. So, yun. Ganun po yung ginawa ko. So, ang ginawa ko, dahil hindi na raw parang mamamatay daw yung good bacteria nun. So, ang ginawa ko, guys, kanina, kagabi ay nilagyan ko ulit siya ng panibagong isang kutsara ng honey. So, yun. Yun lang ang pinapainom ko guys sa mga bata. At saka yung tubig na may asin na nabibili talaga sa butika. Yun yung nilalagay sa nebulizer. And then meron pa siyang isang special medicine kaya lang hindi ko na siya ginagamit. So yun lang talaga ay ginagamit kapag as in, alam mo yung malala. So hindi ko yun na ginamit. Dalawang beses ko lang yung ginamit. At yun, ngayon siya ay nakatulog siya ng maayos, although umiyak siya sa gabi. Kasi ganun talaga guys si Daniel. So, nakwento ko ba sa inyo guys na si Daniel po ay naoperahan po yan sa hernia niya. Kasi diba, premature baby po si Daniel at meron po siyang hernia na kailangan talaga siyang ayusin. So, naoperahan na po yan sa left niya dito. At nadala po ni Daniel yung mga, alam mo yun, parang nagkameron si Daniel ng takot. Nagkameron siya na pag nakita siya ng doktor, nakita na siya ng yung syringe, yung injection. So tuwing gabi, naaalala niya yun at nagigising siya, umiiyak talaga si Daniel. Alam mo, parang nababangungot siya. Parang nagkameron siya ng, ano ba guys, sabihin nyo nga, nagkameron siya ng, so guys, comment down below. Nagkameron siya ng, hindi naman panic attack, nagkameron siya ng, ano yung takot? Nalimutan ko ano bang tawag doon. So yun na yun guys, comment down below. So yun, nagkamera si Daniel niya. Kaya normal na po kay Daniel na bigla siyang magigising sa gabi at umiiyak. Pero ang laki na po ng pagbabago niya. Compare noon na nandun kami sa probinsya na asing iiyak niya na mga kalahating oras. Tapos mapapatahan mo lang siya. Nakapikit lang siya habang umiiyak. Tapos kailangan mo sabihin sa kanya na imulat mo yung mata mo. Ganyan. Pero ngayon malaki na yung pagbabago niya na hindi katulad noon na talagang sobrang nakakaawa si Daniel. So, ay guys, sa dami ng naranasan ng bunso kong yan. Baliwala na yan yung mga ubo-ubo na yan. Baliwala yan. Confirm mo nung maliit pa siya na nasa incubator siya. Na as in agaw buhay siya. So,
Ngayon, at least malaki na siya at kahit pa paano lumalakas na yung resistensya niya. Compare mo noon nung maliit pa siya na pabalik-balik talaga kami guys sa hospital. So guys, nagtitingin-tingin na po ako ng tripod. Bibili ako ng isang tripod or Gorilla pad, bahala na parang may anuan itong cellphone namin, saka pati kay Petro pag nagluluto siya. So, ayun guys, di ba sabi ko sa inyo magluluto ako ng fried chicken na parang KFC kagahapon. Alam nyo ba anong nangyari guys? Pinagtatawa na talaga ako ni Petro kasi yung luto ko ay, luto siya, sobrang ganda as in parang KFC talaga, kaya lang hilaw siya sa loob. So, ang ginawa ako, niluto ko ulit ngayon, ginisa ko na parang alam mo yung pagpag na pagkain yun sa atin sa Pilipinas. Nabibili mo sa mga restaurant na mga tira-tira. So, ganun yung nangyari. Ginisa ko siya, kaya lang wala kaming tomato sauce. So, mamaya na lang sabi ko. Pero ginisa ko na siya. At masarap siya guys. As in, parang pagpag talaga. Pero hindi pa ako nakatikim ng pagpag. As in, nakikita ko siya guys sa YouTube. So, parang ganun yung itsura doon sa niluto ko. Yung chicken na ala KFC naging pagpag. Sabi sa akin ni Petro, iba talaga magluto daw si Mr. Petro. Sabi ko, ikaw na ang magaling magluto. So yun guys, si Jacob naman ay nasa pagpasok na sa school. Tinantay ko lang silang mag-ama. Naantay ko lang si Petro na dumating para ako naman ay makapasok sa trabaho. So ayan na nga, dahil guys, sabi ko sa inyo na kapag yung gamot ni Daniel ay nalanghap ko, ako yung, etong lalamunan ko, ako yung sunod na parang uubuhin. Basta malanghap ko yung nilalagay na dito ni Daniel, tapos yung usok pumapasok sa akin, ayan na. Pero okay lang, okay na ako, kahit sino namang magulang, mas mabuting tayo yung magkameron ng sakit, wag lang yung mga anak natin, diba? So sa akin, kaya ko yan kasi malakas yung resistensya ko. So guys, maraming salamat nga pala ulit. Siguro hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo dahil sobrang laki ng tulong ng nagawa nyo sa akin. Hindi lang sa, alam mo yung panunood nyo sa Facebook namin, sa mga videos, kundi pati, ang dami yung nabibigay na advice sa akin guys, sobra. Yung mga nababasa ko na, yung mga advice nyo about sa kay Daniel na situation, yung about sa akin, sobra pong na-appreciate ko lahat ng mga kino-comment nyo dyan. As in, binabasa ko po yun. Although, minsan di pa ako nakakapag-reply kasi nga, alam nyo na, ang may diary nyo is busy din ang buhay. Kahit sa tingin nyo lang parang hindi. Busy din po ako sa pagtrabaho, pag-uwi dito, syempre pagod, magtulong-tulong din ako dito sa bahay. And then, may mga nabasa din ako na mabait naman pala yung asawa mo, sabi nila. Yung asawa ko po ay malaki po yung pinagbago niya. Malaki po yung pinagbago niya, unlike po noong dati. As in, nagbago po siya na yung pag-ugali, yung pag-inom niya, ayan, nawala po yun. Yun yung kagandahan. Hindi ko naman sinasabi kayo sa kanya na huwag kang uminom. Ang akin lang, drink moderately ba? Huwag kang uminom ng sobra. Yun yung like kong sinasabi sa kanya. Huwag kang uminom ng sobra na hindi mo kakayanin na bumibigay yung ganto mo. Bumibigay yung ganto mo yung pag-iisip mo. Kaya nakagawa ka ng mga bagay na hindi maganda. So, yun. Nawala na yun sa kanya. At yun, maraming salamat sa inyo guys. As in ngayon, nakapokus siya sa pagbablog. Although guys, meron pa akong mga hindi na-edit kasi alam nyo, simula po nung nag-vlog itong si Petro, parang nadagdagan yung trabaho ko. Kaya kailangan na namin bumili po ng laptop. Sa laptop po kasi guys, kapag nag-i-edit ka, diba, may headset. So kahit magsigawan yung mga bata, asing maririnig ko yung mga bagay na yung importante at mga hindi man kailangan namang, hindi na kailangan isama sa video. Kasi ang pagbablog naman guys, hindi nyo lang alam na parang nag-ano ka rin, parang nag-create ka rin ng mga pelikula na may mga cut-cut na hindi mo dapat isama yun. Katulad yan, tinuturuan ko si Petro, ganito dapat yung angle mo. So yun guys, so dapat talaga ay meron kaming tripod and may laptop. Kasi guys, ito pong cellphone ko na gamit ay hindi po to pwedeng lagyan ng headset. Wala rin siyang Bluetooth na para yung sa AirPod, hindi rin siya kasi ito yung built-in na to, kasi built-in speaker na kasi itong cellphone ko guys na A54 na the best for vlogging. Kaya ito yung kinuha ko guys na malinaw yung camera niya. And also guys, meron na po siyang built-in na built-in yan speaker at saka yung stabilizer niya.
So yung guys, paupos na ang kape ko. Hindi pa dumadating si Mr. Petro. Ay. Alam nyo guys, kwento ko. Alam mo yung kwento na lang ako sa inyo kasi wala akong kausap dito sa bahay. Si Petro gusto niya umuwi ng Pilipinas. Nagbago ang isip. Hindi ko alam. Basta napapansin ko lagi siyang nanonood ng mga video sa mga Asia. So, sa mga cooking. Tapos, kinakwentuhan ko siya about sa lugar namin sa island. Na ganito, madaling makahuli ng isda. Maraming isda doon. Unlimited. Tapos sabi ko, pag gusto mong kumain ng pusit, pwede kang magnukos. Sabi ko, madali lang, may bangka kami doon. Tapos parang naano yung isip niya. Sabi niya, sige, sasama na lang din daw siya pa Pilipinas. Ayan na, si Petro. How's done, Jacob? Speaking of the angel. What is that? Good morning, Mr. Petro. Say hi to my vlog. What is the tomato sauce? Ayan na guys. Bumili siya ng tomato sauce para sa pagbag. So yun guys, hanggang dito na lang po ang aking vlog. And maraming salamat sa inyong support. At ako ay gagayak na nga. Kasi papasok pa, maliligo pa ako.